Effective yun ang Rexidol Forte kontra sa bughat, pamaol, labad sa ulo o hilanat. Rexidol Forte, abtik banat sa upat. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Our town, our radio, Radio Natin. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radio Natin Nationwide. Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa impilang ito. One Nutrition, One Nation. Isang masustansyang hapon sa inyong mga kanutrisyon. Miyerkules na naman po, kaya oras na naman para matuto ng kaalaman tungkol sa wastong nutrisyon ang hatid sa inyo ng programang One Nutrition, One Nation. Ito po ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Sa ngalan po ni Assistant Secretary Dr. Apet Dayanghirang, ang Executive Director ng National Nutrition Council, ako po si Joey Raval, ang Division Chief ng Nutrition Information and Education Division ng NNC. At ako po ang inyong makakasama ngayong hapon. Mga nutrisyon, naubusan na ba kayo ng ideas kung anong ipapakain sa inyong pamilya? Minsan ay alam natin na hirap pa sa budget, kaya extra challenge talaga para sa mga pamilya ngayon na makakain ng masustansya at balanse. Kaya naman para sa ating technical segment, pag-uusapan natin ang topic na family meals on a budget. No? Ano ba yung mga bago ngayon? Mga kasama natin po dito si Ms. Geraldine Maglalang Cabello, Chief Instructor ng Holistic Nutrition with Culinary Arts ng Manila Titana Colleges. Abangan din po mula kay One Nutrition Reporter at Recipe Princess ng One Nutrition One Nation na si Karina Amungin ang latest news at recipe for the week. Kaya dyan lamang po kayo, sit back and relax. Magbabalik ang One Nutrition One Nation pagkatapos ng ilang masustansyang paalala. Ipinakikilala ang kampiyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1, kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ang kampiyon ng 10 Commandments. Mang Moy, caller sa line 1. Hello? Mang Moy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos ang nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. One Nutrition, One Nation. And I'm back. Ano po ba yung magandang balita na dala mo para sa amin ngayong hapon? One Nutrition Reporter Karina Abungin. Magandang araw, Miss Joey. Ginanap noong ika-4 ng Oktubre ang virtual dialogue with punong barangays Enabling Nutrition Devolution ng National Nutrition Council sa pakikipagtulungan ng Department of the Interior and Local Government o DILG, Liga ng mga Barangay sa Pilipinas o LDP, Office of the Cabinet Secretariat at Task Force Zero Hunger. Sa mensahe ni DILG Secretary at NNC Governing Board Vice Chair Eduardo Anyo na inihatid ni Undersecretary Martin Dino, kinikilala ng DILG ang mahalagang papel ng mga barangay sa paghahatid ng programa at serbisyo na nauugnay sa nutrisyon upang matugunan ang malnutrisyon, kagutuman at iba pang problemang pangkalusugan ng pamayanan.
Ang naganap na dialogue ay isinagawa upang madagdagan ang pagpapahalaga sa Philippine Plan of Action for Nutrition o PPAN at pagsasakatuparan nito sa pamamagitan ng Barangay Nutrition Action Plans o BNAP. Nilalayon na higit pang makibahagi ang mga punong barangay, barangay nutrition scholars at iba pang miyembro ng Barangay Nutrition Committee na magpatupad ng mga programa sa nutrisyon. Sa pamamagitan din ng pagbabahagi ng mga good practices ng piling barangay, ay mahikayat din ng ibang barangay na matamo rin ang mga ito. Nabigay rin ng mensahe at hamon si Cabinet Secretary Carlo Alexi Nogales na magkaroon ng isang makabuluhang commitment ang mga punong barangay sa pagpaplano at pagpapalawig ng nutrition program sa kanilang nasasakupan. Dagdag pa niya, kailangang i-focus sa first 1,000 days strategy ang bawat plano ng barangay para agarang mapababa ang malnutrisyon at pati na rin ang kagutuman. Nanawagan naman si NNC Executive Director, Assistant Secretary Dr. Azucena M. Dayanghirang para sa pagpapalawak pa ng implementasyon ng BNAP kasama na ang Dietary Supplementation Program. Samantalang binigyang diin naman ni Director John Aris S. Macaspac ng Department of Budget and Management ang pangangailangan ng LGU na i-prioritize ang allocation ng lokal na pondo, ang mga programa, proyekto at aktibidad sa kani-kanilang local nutrition action plans. Nagkaroon din ng panel discussion kasama ang mga kinatawan ng punong barangays, National Outstanding Barangay Nutrition Scholar Awardees at Barangay Nutrition Action Officers tungkol sa pagpapatakbo ng mga programang pang-nutrisyon sa barangay. At upang maisulong naman ang agenda para sa nutrisyon, nagbigay ng kanilang suporta para sa advokasya ng nutrisyon, ang Liga ng mga Barangay sa Pilipinas, Philippine Counselors League, Luz Women DNS Federation, NAUPA, at National Youth Commission. Sa kabuuan, mahigit 7,000 ang lumahok sa nasabing dialogo. At yan, Ms. Julie, ang aking dalang balita. Maraming salamat, One Nutrition Reporter Karina. Tunay na malaki ang role ng ating local chief executives, lalong-lalo na sa barangay, sa paghahatid ng mga programa at serbisyo para matugunan yung malnutrisyon sa ating bansa. Kaya naman, sana ay na-inspire yung ating mga barangay officials at members ng Barangay Nutrition Committee sa naganap na event at panatilihin ang tamang nutrisyon bilang priority sa kanilang barangay. Para po dun sa mga hindi nakapanood at nais panoorin ang replay ng event, bisitahin lamang po ang Facebook page ng NNC sa National Nutrition Council Official. Sabihin niyo po yan sa inyong mga barangay captain. Huwag po kayo nga alis at marami pa tayong pag-uusapan sa pagbabalik ng One Nutrition, One Nation. Maglay natutuwa pagdating ng Nutriswela, kagapay sa solusyon ng gutom at malnutrisyon. Tayo na, pakinggan natin. Nutriswela, Nutriswela, komunidad nagsama-sama. Nutriswela, Nutriswela, unting tinig, ngayon'y naririnig. Mula Batanes hanggang Tawi-Tawi, bukang bibig, Nutriswela. Balita o drama, musika at kultura, ito'y usap-usapan, serbisyong hatid sa ating bayan, pagmulan ng kabuhayan. Nutriswela, Nutriswela, komunidad nagsama-sama. Nutriswela, Nutriswela, munting tinig, ngayon'y naririnig. Mula Batanes hanggang Tawi-Tawi, bukang bibig, Nutriswela. Sa Nutriswela, buhay ay masaya. One Nutrition, One Nation. Welcome back sa One Nutrition, One Nation. Mga nutrisyon, handa na ba kayong matuto ng panibagong impormasyon tungkol sa wastong nutrisyon? Tamang-tama dahil technical segment na po. Kung mapapansin sa panahon ngayon, simula na nagka-pandemya, marami sa ating mga nanay, tatay,
at iba pang mga tagapag-alaga o household head ang hirap sa pagbabudget dahil sa kawalan o limitadong kita. Ang iba naman ay nag-venture sa pagbebenta na ng mga pagkain online. Marami rin ang nagtanim sa kanilang bakuran ng mga gulay para pandagdag sa pagkain ng pamilya. Paano nga ba maipagkakasya ang limitadong budget pero hindi limitado sa sustansya ang pagkain ng pamilya? Makinig kayong mabuti sa ating resource person ngayong hapon na walang iba kundi si Miss Geraldine Maglalang Cabello, Chief Instructor ng Holistic Nutrition with Culinary Arts ng Manila Titana Colleges. Masustansyang hapon, Miss Geng, at welcome sa One Nutrition, One Nation. Ako po si Jovi Raval. Good morning po. Yan. Sige, umpisahan na natin, Miss Geng. Paano nga ba natin masasabi na ang isang meal ay masustansya? At syempre, lagi nating sinasabi na dapat balanced diet. Kailan ba natin masasabi na masustansya na ito at balance? At bakit nga ba kailangan healthy yung ating diet? Unang-una po sa lahat, para natin masabing masustansya at balanse ang isang ating meal or ating ang kakainin. So ako po, tinitingnan ko kung andun ba yung mga nutrients, no, na kailangan natin. So meron ba itong carbohydrates, may protein, may fat, vitamins, minerals at saka water. Pero medyo technical po kasi pag yun ang sinabi natin. Ang nakikita ko po sa isang ordinaryong paghahanda ng pagkain, makikita ito na masustansya kung ito ay may indication na makulay. No? Kasi yung kulay po ay indicator na nagre-represent siya ng iba-ibang sustansya or nutrients. Masasabi rin natin siya na balance or masustansya, no, kung ito ay nasa tamang sukat din at portion. At bakit po ba natin kailangan ang healthy diet or healthy pagkain lalo sa panahon ng pandemya? Dahil ito po ang magbibigay sa atin ng lakas ng katawan, pagpapalakas ng ating immune system para malabanan natin ang mga infection at of course panatiliin natin malusog ang ating mga katawan at even ang ating mga timbang. Pag sinabi mo, Miss Geng, na makulay, ito yung natural na kulay ng pagkain, ano? Hindi yung mga artificial na kulay, no? So Yes, dapat may kung berde, may mga gulay, dilaw, pwedeng, orange. Oo, mga prutas, kahit kalabasa. Yes, and then of course, basic sa atin yung kanin, ano? Mm-hmm. And then puti, pwedeng isda, no? So ganon, hindi yung bumili ka ng chichirya, tapos iba-ibang kulay. Hindi yun yung sinasabi, yung yung natural na pagkain. Hindi prinoseso. Ayan. Ang challenge naman ng marami ay paano makakakain ng maayos pero tight sa budget. So, kung halimbawa ang budget ng isang pamilya ay 100 pesos lang for one meal, for example, tapos normally 4 or 5 members sa isang pamilya. So ano kaya ang pwede nilang ihanda para sa kanilang pamilya within dun sa budget nila? So Ma'am Jovi, napaka-challenging talaga niya, no? Kasi parang siya, no? Sa 100, papatak na kung 4 na miyembro siya, so 25 pesos ang budget per head. Pag naman 5, so mga 20 pesos. Okay, so ano po ba ang staple or basic natin na kailangan pag naghain tayo ng pagkain? So una po, syempre yung lagi natin isip, dapat may bigas or may kanin. So doon sa 100 pesos na budget, so makakabili na tayo ng kahit papano ng 1 kilong bigas na siguro sasapat na naman sa 4 or 5. Okay, so meron pa natitirang kalahati, no, which is 50 pesos. So sa 50, so siguro mas stretch natin yung budget na pwede tayong bumili ng mga napapanahon na unang-una ang naisip ko ay napapanahong gulay or kahit talbos. Okay, so sabi ko nga kanina makulay. So kung green lang siya, medyo plain, so baka pwede pang haluan ng kahit kamatis. So from the talbos. At pwede siyang sabawan. Pwede na siguro tayo makagawa ng isang maayos at matarap na ulam gamit ang talbos at may halo pang gulay. At kung sakaling may konting butal pa, so pwede pa tayo
mag-add ng additional ingredient. Kung ayaw mo naman ng laga, so pwedeng yung gulay, pwede mo siyang i-pattern sa mga usual natin mga kinakain na may mga karne, pero still ang lasa ay magiging kasing sarap ng yung gulay, no, na nilagyan mo ng flavor na dati mong ginagawa. So tulad ng kare-karing gulay, pwede ring may curry na gulay. Okay? So hindi mo maiisip na kaya mo palang ma-stretch yung budget doon sa 50 pesos na yon. Yun. So kailangan talaga maging creative, ano? Yes, ma'am. Yun. So pwede, posible siya. Posible. Oo. Kasi minimum wage is about 500 pesos. Siyempre, may iba pang gastusin, pamasahe, renta, etc. Ayan. So, nag-umpisa ka sa gulay. Ano pa yung mga ibang pagkain na siksik sa sustansya, pero hindi naman gaanong mahal? Yes, ma'am. Meron pa bang ganon? Meron pa naman, ma'am. So, siguro, nalilimit lang tayo minsan sa explore na sa paghahanap at pag-discover ng mga pagkain na to kasi naging dependent tayo simula nung pandemya, naging pandemic tayo sa mga instant. So hindi na natin nakikita na meron pa mga other possibilities, no, na pwede natin ihanda. So ang mga nakikita ko kasi na staple, ma'am, ay siguro sa isang bahay aside dun sa bigas, pwede rin tayo mag-save or mag-stock ng mga pansit, no? Yung mga dried food at hindi pa siya madaling masira pero maganda rin ang kanyang mag-idudulot na sustansya. So aside sa bigas, sa noodles, no, kahit yung pasta, hindi naman kamahalan ang mga pasta. So pwede rin tayo siguro mag-imbak ng mga ganyang mga pagkain or macaroni, no? O mga any noodles or pasta kasi sources natin ng carbohydrates. Yung mga dried, yung mga root crops na hindi agad nasisira tulad ng kamote, patatas, gabi. Ito, mga rin siya, no, mga siksik-liglig din siya sa mga sustansya. Kasaba, no? Yeah, kasaba. Tapos depende pa kung saan kayong lugar, no? So i-discover natin kung ano yung abundant sa lugar nyo, ano yung madami sa lugar nyo. Tapos sa gulay, yan, nangunguna talaga yung kalabasa. Recently, carrots, no? Nagkakaroon ng parang maraming stock ng carrots. In fact, nabalitaan ko nga sa Mindanao daw, mas mura pa ang carrots over kalabasa, no? Kasi masyadong maraming napoproduce na carrots. Aside sa carrots, kalabasa, pwede rin tayong mag-preserve, no, ng ibang mga gulay na pwede nating itago pa, no, ng mas pangmatagalan. So ito rin siguro, ma'am, yung panahon na dapat matuto rin ng ibang paraan ng pagtatago ng pagkain. So tulad ng pag-freeze, tulad ng pag-pipickle, or pag-aatsara kasi malaking tulong din to para makapagtago tayo ng mga pagkain. So, you mentioned yung mga sources natin ng carbs, yung mga energy. Yes, ma'am. Yung sa protina naman. Okay, sa protein naman, ma'am, ang mai-recommend ko yung hindi mga madaling masira tulad ng munggo, yung mga dried beans. Okay, pwede rin po natin siyang gawing source natin ng ating mga kainan na hindi madaling masira. Okay, doon naman sa mga fresh. So siguro ang ngayon po ang mas mura kasi I think ay manok, no? Kasi magkakaroon pa rin tayo ng problema sa pagbili, no, ng mga baboy or yung mga ibang karne. Okay? So siguro pa i-prioritize natin kung ano yung mas madaling bilhin at yung mas murang bilhin para sa ating mga pamilya. Tokwa po at tofu ay nananatili na alternatibo, no, as a good source of protein at napakamura at mas marami pa tayong magagawang pagluluto gamit ang tokwa or tofu. Oo. So baka hindi alam ng iba natin mga tagapakinig, madaming protina yung mga butong gulay, no? Totoo. Oo. Ang kinakatakutan lang nila nakakataas daw ng yung uric acid. Uric acid. Pero alam naman natin na kumbaga medium lang yung laman niya. Mas marami pa nga yung mga laman loob, ano? Yes, ma'am. Which is actually mas mura, no? Compared din sa ibang cut ng meat, yung mga laman loob. Yung mga maliliit na isda, mura pa ba sila? Siguro, ma'am, depende sa lugar. Kung halimbawang ang lugar naman ay
accessible, no, sa mga isda, no, na mabibili nila. So take advantage, no. So kasi nga po kung ano yung marami sa lugar nyo, kung ano yung abundant sa lugar nyo, so yun ang ating gamitin, yun ang ating i-utilize. So yan po ang isang budget tip din na pwede natin i-share sa ating mga tagapakinig kasi minsan hindi nga sila pinapansin, no, yung mga kung ano yung meron na doon sa lugar. Oo, naalala ko tuloy yung prutas, ano, yung aratilis. Kasi nagkalat lang yan din minsan. Napakasiksik din ng sustansya ng aratilis, di ba? Totoo, ma'am. Oo. Ayan. So, kasi pag pumunta ka rin sa palengke, pagdating naman sa prutas, mas madalas na nakikita yung mga imported na fruits, ano, apple, orange, pears, ganun. Na minsan actually mas mura pa kumpara dun sa mga katutubo nating mga prutas. So, ano naman yung mga prutas na masasabi natin na siksik din sa sustansya o mako-consider ba natin na lahat ba ng prutas, basta meron kang at least one fruit na serving per meal, masustansya na yon? Yes, ma'am. Lalo kasi din seasonal din ang ating mga fruits at na-mention mo nga, ma'am, na minsan mas mura pa yung mga imported over local. So ang mahalaga po siguro ngayon, lalo sa panahon ng pandemya, ay makapag-consume tayo at least ng isang serving, no, at mai-serve natin sa ating pamilya. So siguro pa ang pinaka mabilis natin mabibili, saging. Tapos yung siguro yung kung tag-season ng mga dalanghita, mga other citrus fruits. So pwede po siguro natin kainin, no, ng mga sa mga panahong ito. Lalo yung matataas sa mga vitamin C. Yun, kailangan natin yun. Okay. Ano naman yung mga paraan para maging handa sa pamimili ng pagkain para sakto lang sa budget? Kasi minsan pupunta ka sa palengke, ang dami-dami minsan pwedeng bilhin. Isa pa lang nabibili mo, ubos na pala yung budget mo. So, paano ba kung ako yung nanay, lalabas ako pupunta ng palengke, ano ba yung pwede kong gawing paghahanda? Okay, so ganito po yun, no? Una, mag-inventaryo po muna tayo sa bahay bago tayo lumabas. Tingnan natin kung ano yung nasa ating pantry, nasa cabinet natin, ano yung nasa ref or nasa freezer. So doon po tayo magsimula, yun ang ating first step, no? Kasi kailangan po yun gumalaw. So kung ano yung nandun, doon tayo magsisimula. So tsaka natin idadagdag ngayon ang listahan, ano-ano ang bibilhin natin. Very effective po itong technique na to. Okay, so ano ba ang bibilhin mo? So ang bibilhin mo ay naka-base doon sa ano ba ang iluluto at ihahanda nyo. So medyo makatotohanan po na way ngayon ng pamamalengke ay mag-stock ka ng at least good for a week or two. Pero again, depende po sa meron ka bang enough space sa iyong ref or sa cabinet na mai-imbak mo yung mga pagkain, no? Pagdating mo ng palengke or ng grocery, so pwede ka nang magsimula sa pamamalengke na gamit yung listahan mo. So, isang effective way din, Ma'am Jovi, ay yung listahan mo, ang nakasulat lang talaga doon ay yung mga usual na kailangan mo at ginagamit mo. So, needs over your wants. Okay? So, yung pangangailangan mo over doon sa gusto mong bilhin. Okay? Kasi minsan po, sabi nga, medyo nadadivert ka, no? Yung attention mo na ito yung bibiling ko pero parang may nakita ka na parang gusto ko din tong katabing to or gusto ko rin tong bilhin or itry. So wala na, lalaglag na yung budget mo. So stick tayo kung ano yung kailangan. So sabi nga, what is essential? No? Kasi lalo sa panahon nga, napakahirap talaga mag-budget at napakahirap din mag-produce ng pang-budget. So yan po ang isa sa mga pwede kong i-share sa inyo na strategy na paano kayo mamamalengke. So isulat lang kung ano yung talagang gagamitin at lulutuin based doon sa plinano nyo na menu, no? Or kahit generic na menu na iluluto ng pamilya. Saka siguro matuto ng substitution. Halimbawa, inisip mo magpiprito ka ng galunggong, ganun. Walang galunggong. So dapat may alternative din kahit sa isipan lang yes, na ibang isda or gano'n. Totoo yan. Alala ko tuloy yung yung kanta na bumili siya ng lobo tapos
lumipad sa hangin. Sa na lang sana pagkain, nabusog pa siya. Nagsisi. Kasi minsan, pag lalaki, hindi naman sa gender, pero may studies din yan. Una na binibili, sigarilyo, alak, gano'n, no? Priority. Pagkain na lang para mabusog pa kung mas makakabuti pa. Ayan. Marami na rin sa mga pamilya ngayon na hindi na nagluluto, mas bumibili na lang sila sa karinderya, no? Kasi nga naman, isang serving halimbawa, minsan may 20 pesos, 25 pesos, kaysa magluluto sila, may oras, etc. So, sa tingin nyo ba, mas mainam na bumili na lang ng lutong ulam? Ano yung mga dapat isaalang-alang? Okay, Ma'am Joby. Sa akin pa rin, mainam pa din ang pagluluto sa bahay. Kasi may control tayo kung anong ginagawa natin. So yung nakokontrol natin ang quality, no? Yung kalidad niya at saka yung quantity, no? Yung bilang niya. So hindi katulad ng pag binili natin siya sa karinderya or binili natin siya sa mga nagtitinda or nagdi-deliver. So, syempre, negosyo yan. Kontrolado rin nila kung ano yung portion na ibibigay sa inyo. Another concern, lalo ngayong pandemya, paano nila ginagawa yan? So, yan po, napakamalaking question mark din sa akin yan na paano ako mapapanatag na safe ba yung pagkaka-handle ng pagkain? Dahil nga ngayon, kinakatakutan natin na although walang study na nagsasabi na directly ang COVID ay galing sa pagkain, pero doon sa humahawak, no, nung magluluto ay isang medyo risk din sa part na yon. Okay, so tapos ang nagiging problema kasi, ma'am, ang pag nagluluto sa bahay, lagi natin iniisip, syempre nakakatamad, lalo tayo mga work from home, no, back to back yung ating mga responsibility. So nakarap tayo sa computer, tapos pag talikod natin ng computer, nasa kusina naman tayo nagluluto. So siguro pwede tayo magkaroon ng mga sinatawag natin yung advanced preparation in cooking. Tapos malamang may mga susobra doon, hindi lahat ay makukonsumo. So kaya kanina lagi ko ine-emphasize, matuto tayo magtago at mag-preserve ng pagkain. Gawin natin na convenient na okay, iluto ko na to, ang gagawin, tapos freezer ko, pinortion ko na siya ayon sa sukat na aming kinukonsumo. So ang gagawin ko na lang, pag kailangan ko siyang kainin, i-reheat ko na lang siya. So yung reheating, pwede ko siyang i-microwave, pwede ko siyang steam. So meron na akong lutong pagkain. So hindi na ako manghihinayang na baka sumobra, pag ako ang nagluto, sumobra yung portion or hindi namin makakain lahat. Okay? So yun po ang mga pwede kong i-share sa inyo ng mga, again, strategies paano natin pipiliin ang pagluluto ng sarili nating pagkain over sa pagbili sa tindahan. Actually, mukha lang po siyang mura kasi siguro kung for emergency na hindi ka nakakapagluto agad or pagod ka na, so siguro may mga times po talaga na bibili tayo. Lalo po yung mga 1 o 2 tao lang sa bahay, talaga pong nangyayari yan na napapabili sila. Pero kung ang pinag-uusapan natin ay pamilya na merong 4 at 5 miyembro, so I think mas practical pa din ang bumili ng ingredients at magluto from scratch. Oo, at saka halimbawa wala ka ng choice, tiyakin na may gulay ka pa rin kasi usually yun ang nakakalimutan. True, ma'am. Speaking of pamimili pa rin, pagdating sa palengke, di ba, may mga binibenta, yung tumpok-tumpok. Yes, ma'am. Minsan saging, patatas, ganon, kaysa kinikilo. Mas may advantage ba yon yung pamimili ng tinatawag nilang tumpok? Advantage to sa nagtitinda, ma'am. Yan, so ano yan sa kanila? Mas profitable sa kanila yan. Pero sa ating namimili at nagiging conscious tayo sa ating mga budget, ano pa rin tayo, ma'am? So, timbang pa din. So, weight over count pa rin tayo. Dahil doon tayo mas magiging practical, mas makakatipid. At yun, hindi natin panghihinayangan na sabihin mo, ay, sobrang dami niyan. So, kasi ito rin yung panahon ngayon na, sabi niyo nga, ma'am, kanina, maging creative tayo, maging resourceful tayo. So, kung halimbawang sumobra yan, ano pang pwede mong gawin, paano mo i-utilize?
Tsaka minsan naloko na ako eh. Bukan ko, no? Yung pala minsan may hinahalong bulok. Totoo yan, ma'am. Diba? So, mas mabuti na ikaw ang pipili talaga at titingnan mo yung binibili mo. Exactly. Oo. Ayan, may mga nababanggit kayo na mag-store ng pagkain, mag-imbak, ano? So, pero usually naman kulang yung pagkain. Pero may times naman na may natitira. So, ano ba yung mga paraan para magamit yung mga tirang pagkain? At saka, paano natin matitiyak na ligtas pa rin itong kainin? Okay, ma'am. So yan, speaking of leftover o yung mga natira nating pagkain, una-una po sa lahat, paano ba tayo nagpaplano ng menu? Paano tayo nagsusulat? Paano natin ina-arrange yung ating kakainin sa araw-araw? So, pag nagpaplano po kasi, Ma'am Joby, usually, nagsisimula ka, anong kakainin ko ng breakfast, lunch, dinner. So, ganun din po yung nagiging format natin ng pagpaplano. Anong iluluto natin sa breakfast, lunch, dinner. So, sa hinabahaba ng panahon, hindi naman pala ganun ang proseso dapat. So, pag nagpaplano po tayo ng menu, nagsisimula actually tayo, ano ang iluluto or kakainin ko dapat sa tanghalian. Okay, so yun po ang starting point talaga natin pag nagpa-plan ng menu. So from tanghalian, aakyat tayo sa ano ang hapunan. Okay, so from the hapunan, tsaka tayo ngayon mag-iisip ano ang pang breakfast. So bakit po naging ganun ang sequence, ma'am? Ito ay related doon sa tanong niyo, ma'am, na paggamit ng leftover. So pag sinimulan ko ang pagpaplano ko at paghahanda ko ng food ng lunch, pag may natira sa lunch, pwede ko siyang gamitin sa dinner. Si dinner, pag may natira ako sa dinner, pwede ko siyang gamitin for breakfast o sa umagahan. So ganyan po ang mag-evolve ang ating menu at yung preparation natin. Sa paggamit ng leftover, isa lang din po lagi ang tatandaan. So itatago lang natin yung leftover kung siya ay nasa magandang condition pa. Okay? So pag po nakita na natin na halimbawa may leftover ka pero mukhang hindi na okay, so wag na po nating itago kasi walang mangyayaring miracle dyan sa pag nilagay natin sa ref or sa freezer. Tingnan din natin kung tama yung pagpapalamig sa kanya bago ilagay sa ref or sa freezer, okay, para ma-assure natin na ligtas yung pagkain pag ating ni-recycle the following day. Okay, so yung leftover din po ay dapat mapaghandaan. Ano bang ulam mo siya gustong gamitin or ihalo kung gagamitin mo siya as leftover. Pero ang advice ko lang po, anything na leftover para ligtas, freeze. Okay, so yun po ang pinaka-safe na paraan paano natin magagamit ang leftover. Ayun, ang dami na nating magagandang tips na napag-usapan. Pero pause muna tayo ngayon para magbigay daan sa ilang masustansyang paalala. Mang Moy, nandito si Aling Otsit. Kamusta po? Eto, si 77 na, kumakayod pa rin. 77, matibay ang mga buto nyo, Nay. Sinusunod nyo tiyak ang Commandment number 5. Uminom ng gatas at kumain ng ibang pagkain mayaman sa calcium. Siyempre, pero kaya ako narito, baka gusto nyong bumili ng dilis. Yung palang naamoy ko. Dilis, mayaman sa calcium yan. Isang tabo nga yan, Mother. Oo ba? Ako, isang balde. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Mang Moy, kailan bang hugas ang maigi ang gulay? Lulutuin rin naman. Elmer, itong repolyo mo malinis pero tignan mo mga singit-singit. Ngik! Sabi ng Commandment number 6, tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Alam mo ba, na-ospital ako nung bata pa ako kasi may mikrobyo ang nakain ko. Ako naman, uminom ng tubig sa karinderya. Nadali ako ng diarrhea. Mismo! Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. One Nutrition, One Nation.
At nagbabalik ang One Nutrition, One Nation at kasama pa rin natin si Miss Geraldine Maglalang Cabello, Chief Instructor ng Holistic Nutrition with Culinary Arts ng Manila Titania College. Ayan, Culinary Arts. Tama-tama, Miss Geng, yung susunod nating tanong. Kasi maraming mga nanay naghahanda ng pagkain, pati tatay. Naghahanap sila, ano ba yung mga recipe na kanilang pwedeng ihanda, no? Na mga ingredients yung madali lang na mahanap, no? May isa-suggest ka ba kung ano yung mga masasarap na recipe pero siksik pa rin sa sustansya? Ano ba tong mga ulam na to? Okay yan. Ako, medyo madami, ma'am, pero siguro magbabanggit lang ako ng ilan, no? Napansin ko po, Ma'am Jovi, ngayon kasi lalo mga kabataan, mahilig sila sa mga touch of Korean, may touch of Asian, no? Lalo Korean. Yung mga dating hindi nila kinakain, ngayon, hindi sila kumakain ng gulay, pero pag nakita nila kinakain ng mga mga Korean novela. Korean novela. Okay, ganun. Lahat, napansin ko lang po, lahat gusto nilang itry, no? So naalala ko lang po dati, yung kimchi, hirap na hirap akong i-convince ang estudyante na i-try ang kimchi, no? Pero nung nagsimula na po yung mga K-pop na yan, kaya K-novela, talaga sinusundan nila kung anong kinakain nilang pagkain. So sabi ko, maganda rin po pala ang naidulot noon kahit papano kasi magulay din kasi ang mga Koreans eh. So marami rin silang kumain ng gulay. So in a way na encourage natin sila also na maggulay. So naisip ko pong isang pagkain na pwedeng na madaling yung kaka-mention lang natin ng mga leftovers. Halimbawa may mga leftover kayo ng mga gulay tulad ng cabbage, no, ng repolyo, carrots, iba pang mga talbos, no, sa inyong ref na medyo pa sira na or may yung medyo nang palanta na. So pwede niyo pong i-chop 'yon tapos samahan ng itlog. Okay, so may tinatawag po silang Korean pancake. Ay kahit po toge kung meron. Pero actually ako kahit anong gulay pwedeng tadtarin. Tapos ihalo sa itlog. Gawing parang omelette. So ang tawag po kasi doon ng mga Korean ay Korean pancake o yung padjun, no? So pag nakita nung anak niya na wow, meron kaming padjun, no? Or meron kaming omelette or Korean omelette. Pero without even thinking na lang siya, no? Kung ano lang yung available doon sa bahay. So, siksik po siya sa nutrients kasi nandun ng gulay, tapos nandun ng protein na egg, tapos malamang ilalagay mo ito isa-serve mo kasama ang tinapay or ang kanin. Another dish po, this time American naman, no? Usually, nagluluto tayo ng sopas na may gatas, na may mga sahog. Okay, bakit hindi natin ngayon medyo ibahin yung ating timpla, no? Gawin naman natin na kung familiar po kayo sa mga macaroni and cheese. Pero hindi pa tayo gagamit ng cheese. So ang gagamitin po natin ngayon, yung macaroni, pwede niyo po siyang haluan ng sauce na gawa sa gatas. Tapos nilagyan niyo ng mash na kalabasa. Okay? So magiging parang creamy, creamy kalabasa. Tapos ihahalo niyo yung macaroni. So ang kulay po niya, magmumukha siyang pag hinalo niya siya as sauce, mumukha siyang mac and cheese or macaroni and cheese. Sa napakamurang halaga, no? Kasi macaroni lang tapos siguro kahit 1/8 na kalabasa na pinakuluan. Tapos kahit isang lata lang na maliit na evaporada. Okay? Tapos yung timplahin nyo lang po yun. Iluto with garlic and onion. Tapos ihalo na doon sa macaroni. So may kakaibang pagkain naman yung mga bata, no? Or yung family. Tapos, familiar pa rin yung lasa kasi alam natin, kinakain natin yung macaroni na sa sopas na may gatas. Pero this time, may kalabasa. Sa ulam naman po, alam natin pag medyo may kamahalan ng mga karne, so pwede po siguro tayo mag-divert doon sa idea na paggamit ng mga giniling. So kung gusto mo ng halimbawa ng kaldereta, pero mahal ang karne, so siguro you can settle muna doon sa mga giniling. Tapos haluan natin ng madaming sahog na gulay. Okay? So, pero ang lasa pa din niya, kaldereta. No? So, magiging instant kaldereta na, pero parang plant-based kaldereta ang mangyayari. Okay? Kung marami pa po kayong stock ng mga spaghetti,
O kahit hindi spaghetti, marami kayong stock pa rin from the ayuda, no? Yung mga ayuda meals na na-receive. Marami pa sardinas. Okay? So, yung sardinas, pwede naman nating ihalo din yan sa mga pasta. Okay? So, kakaibang preparasyon na naman. So, hindi typical na hotdog ang nilalagay or karne. Pero sa isang lata nga ng sardinas, ang dami na kahit sa 1 kilong pasta, magagawa natin siya ng sauce. So sobrang tipid na tipid, tapos medyo kakaiba pa sa panlasa ngayon ng pamilya at something na special, no, na mai-serve natin. Ayun, tapos kanina na-mention ko yung mga curry, no. Yung iba kasi tingin nila mahal ang curry. So actually gata or even gatas, tapos curry powder lang, ihalo mo ulit sa gulay na may konting karne kasi nga lalo kung budgeted. So meron ka ng special menu or meron ka ng special dish na curry. Tapos, kanina pa po natin na-mention na yung iba, gusto yung mga bumibili ng pagkain sa labas, bakit hindi niyo na lang po gayahin, no, yung mga gusto nyong orderin sa labas, no? In a way, bonding din yan ng pamilya na makapagluto or makapag-prepare. So, halimbawa, mahilig kayo sa mga hamburger, sa mga burger steak. So, gawa kayo ng sarili nyong version ng burger steak. Di pa po, marami naman nagtuturo na gamitin yung puso ng saging, gamitin yung saluyot, pwede. Yes, ma'am. So, ayun, gawin niyo pa rin siyang parang burger, pero pwede pa rin kayong gumawa ng mga sauce. Okay? So, yung iba nga po, Ma'am Joby, sinasuggest ko, sige, kung gusto niyo magmukhang restaurant menu, di bumili rin kayo ng mga lalagyan, no, na disposable, that's doon yung minsan ilagay. Parang lang, making it na medyo special kahit once in a while, no, na syempre rin po sa bahay na nakakulong tayo sa bahay. So, experiment and be creative. Oo. Parang ang sarap kumain na tuloy. Ayan, most na pag-usapan natin mga ulam, no? Pero tayong mga Pinoy, ilang beses tayo kumakain kasi nagmimerienda tayo sa umaga, sa hapon. Minsan meron pang midnight snack, Yes, so, ano naman yung mga tipid tips para healthy pa rin yung mga pang-merienda? Okay, so sa merienda po, so syempre, kadalasan kasi ng merienda natin, nandun present lagi yung 3 M's, may tamis, may alat, maalat, tsaka mantika. Pero hindi naman ibig sabihin, hindi naman tayo gagamit ng mga method, mga paraan para gumamit ng mga mantika, asin at saka ng asukal. So pwede pa rin naman po. So sa merienda, ang pwede ko po mga isuggest, so tulad ng halimbawa po, yung mga lagi tayong nag-stock minsan ng mga hot cake mix, no? So at sabi ko nga kanina, sobrang mura ngayon ng mga carrots. So bakit hindi natin experiment na gawin siyang parang carrot cake or carrot pancake. So pwede nating kadkadin yung carrots tapos ihalo doon sa pancake. Okay, so madadagdagan pa natin yung sustansya. Pag tinanong, mura ba ang carrots? Actually, ngayon po ay maraming surplus, no? Sana lang ay tamang source ang ating mapapagkuhanan. Pero so far po na-experience ko ay may pagkamura ngayon ang carrots. So pwede natin siyang ilagay sa carrots. So, pancake na siya. So, lang siya, pan fry or pan grilled, no? Even without using yung mantika. So, maraming mantika. Kamote, no? So, yung kamote po, pwede nating i-boil. Tapos, lagyan natin ng tamisin lang ng konting kondensada. Tapos, pwede nyo po siyang bilog-bilugin. Tapos, pwedeng i-roll sa sesame seeds o kaya sa nuts. So, meron ka ng kamote balls. Okay, so pwede rin po tayong gumawa ng mga turon. Okay, so yung pong sayote, kahapon pa tinext ako ng isang kaibigan from Compostela na pinamimigay na lang po ang mga sayote, no? Dahil sobrang dami. Talagang truck po yung halos pinamimigay na lang sa mga tao kasi nga po wala nang bibili. So, tinanong niya po ako, sabi ko, gawa ka nung kasi meron siyang parang maliit na restaurant sa Mindanao. So, sabi ko, gawa ka nung sayote turon. Okay? Kasi ang lasa niyan, parang apple pie. So, kasi pwede siyang gawing substitute. So, sabi niyo nga kanina, Ma'am Joby, humanap ng substitute. So, pwede natin gawing i-substitute ang apple sa
sayote pag gumagawa ng apple pie or gawin nating apple turon or apple turonitos. Okay? So, yun po ang mga pwede kong isuggest ng mga siguro mga merienda na pwede nating iserve also sa family na mura pero masarap at special pa din. Yun. Kasi na-appreciate din ng miyembro ng pamilya pag pinaghahandaan din. At saka pwedeng sama-sama silang maghanda. Totoo, ma'am. I wish ko din yan sa pamilya ko. Ayun. Last question na lang, meron ka pa bang ibang mga karagdagang tipid tips para sa ating mga kanutrisyon na kakaiba rin na paraan para magkaroon pa rin ng siksik sa sustansyang mga pagkain? Okay, so uulitin ko lang po at i-reiterate ko lang yung mga sinabi ko kanina. No? So nauna pa dapat ay pagplanuhan natin ng mabuti kung ano yung isi-serve natin. Pangalawa, kung ano lang yung essential, ano lang ang kailangan over dun sa gusto natin. Pangatlo, kung gusto nyo mag-order ng pagkain from restaurant or take-out or delivery, so ilimit po natin yon kasi may kamahalan. So nagtitipid na nga tayo tapos order ka pa ng order ng mga online food delivery. So maiipon mo na po kasi yun maiipon mo na yung matitipid mo doon. Okay? So pang-apat po ay pwede tayong humanap ng ibang paraan ng pagluluto. So kung mas mahal ang gumamit na may mantika, so bakit hindi natin pwede siyang gawin sa ibang pamamaraan ng pagluluto? Number 5 is yung matuto tayo ng iba-ibang paraan ng pag-preserve ng pagkain. So tulad ng pag-freeze, tulad ng pag-pipickle or atsara. Even po yung mga nasa probinsya, pwede yung mga drying ng vegetable. Okay, kasi magagamit din po natin yan na dagdag supplies natin sa ating mga pagkain. Okay? Number 6 po ay mag-inventaryo tayo. Tingnan natin kung ano yung pagalawin natin yung stock natin. So di ba may tinatawag tayong first in, first out. So pagalawin natin kasi once na may nabulok dyan, expire, tapon na yan So sayang kasi pag kinonvert mo po yung cost niyan rin siya, dagdag gastos din. At iwasan po natin yung marami tayong food waste, plate waste, dahil nakakapanghinayang na may matitirang mga pagkain na itatapon lang natin. Oo, sayang naman. Parang tinapon na yung pera. So talagang importante talaga na pinagplaplanuhan din yung ating kinakain. Ayan. Maraming salamat, Miss Jeng, at sa oras at sa ang dami-dami mong share na mga tips, Kakaiba rin yung, ba talaga pag may culinary arts, hindi mo maisip na, pwede pala rin mag-curry, mga curry, di ba? Kasi madagdag ko lang pala, Ma'am Jovi, kasi yan, every time na nagbibigay din ako ng talk about yung pagpaplano. So lagi kong ine-emphasize, ito nung simula last year, ito na lagi ko sinasabi. So lagi yung tatandaan yung 5 M's. So sa paghahanda ng pagkain, dapat lagi natin i-assure na ito ay masarap, masustansya, madaling gawin kasi yan ang mag-encourage para makapagluto sila, malinis at ligtas, at huli sa lahat, dapat ito ay mura pero mukhang mahal. At dahil po tayo, Ma'am Jovi, ay GCQ, so pinangalanan ko po yan na Gourmet Cooking of Quality Food. So magpaka-gourmet tayo. Ano po ba ibig sabihin ng gourmet? So gawin natin extra special yung pagluluto natin ngayong pandemya. Ganda naman ng inyong summary, 5 M's, So masarap, masustansya, madaling ihanda. Yan, importante din, malinis at ligtas, mura at mukhang mahal. Sosyalin pa rin. Kahit akala mo pa ibang pangalan pero yes, ma'am. Omelette lang pala. Totoo, ma'am. Ayan. Okay. And last, I'll ask you huling mensahe mo sa ating mga ka-nutrition dyan para innovative ang kanilang family meals pero tipid naman sa budget. Ayan po. So, wag po tayo matatakot na mag-experiment. Pagkain naman po yan So kahit ano po pong experiment ang gawin natin, so makakain natin at hindi yan masasayang. At yan, gawin po nating paraan din to na
bonding ng pamilya, no? At magiging appreciative sila sa ating mga gagawin at pwede tayo mag-assign ng mga responsibilidad sa bawat miyembro ng pamilya, no? Na meron silang part sa food preparation at sa planning. At lahat po ay meron din contribution na paano makakatipid at paano makakapag-budget, pero without sacrificing na yung sinabi ko nga po 5 M's na present pa din yun, no? Every time na magpe-prepare tayo ng pagkain. Ayun, well said. Alright. Maraming salamat, Miss Geng. Sana may pagkakataon pa tayo uling mag-guest ka para makapag-share pa tayo ng iba pang mga mahalagang mga tips para sa ating mga tagapakinig. Sure, ma'am. Alright. Ayan mga kanutrisyon, natunghayan po ninyo ang aking panayam kay Miss Geraldine Maglalang Cabello, ang Chief Instructor ng Holistic Nutrition with Culinary Arts ng Manila Titana Colleges. Sana po ay marami kayong natutunan mula sa aming masustansyang talakayan. Diyan lamang po kayo at magbabalik pa ang One Nutrition, One Nation. Naririnig nyo? Nagluluto si Mang Moy. Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa Kumainment number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Stricto si Mang Moy kahit sa pantimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako. Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Pang-10 Kumainment, Mang Moy. Maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Wala akong ganyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama, magpalakas ng katawan, maging aktibo. Game ako dyan, Mang Moy. O sige, Elmer, mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Ha? Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. One Nutrition, One Nation. At nagbabalik muli ang One Nutrition, One Nation, Recipe of the Week na po. Recipe Princess Karina Abungin, ano ba ang inihanda mo para sa atin ngayong hapon? Thank you, Miss Joey. Naku mga ka-nutrition, for sure na mapapakain nyo ng gulay ang inyong mga chikiting sa ating recipe ngayong hapon. Kaya tara na at sabay-sabay natin ihanda ang squash chicken fillet. Of course, food safety reminder muna mga ka-nutrisyon, bago at pagkatapos magluto, ugaliing maghugas ng mga kamay ng higababa sa 20 segundo gamit ang sabon at malinis na tubig. Ikalawa, para sa ingredients na gagamitin, tiyaking nalinis silang mabuti, pati na rin ang mga gagamiting kasangkapan sa pagluluto. At ikatlo, linisin ding mabuti ang lugar na paglulutuan. Ngayon ay ready na talaga tayong magluto. Simulan na natin sa ingredients na kakailanganin sa pagluluto ng squash chicken fillet. 1/4 kilo ng kalabasa, 1/4 kilo ng chicken breast, isang itlog na binate, isang balot ng breadcrumbs, mantika panluto, at iodized salt ayon sa panlasa. Para naman sa paraan ng paggawa, pakuluan ang kalabasa sa loob ng 15 minuto. Salain ang tubig at ligisin. Pahiran ng iodized salt ang chicken breast at hiwain ito sa gitna para makagawa ng slit. Matapos ay ilagay ang niligis na kalabasa sa loob ng hiwa. Isawsaw ang chicken fillet sa binating itlog. Matapos ay ikot ito o pahiran ng breadcrumbs. Panghuli, iprito ang chicken fillet hanggang sa maluto ito. Ang reseping ito ay makagagawa ng 6 na dulot, pwedeng-pwede sa buong pamilya. Maraming salamat, Recipe Princess Karina. Mukhang masarap nga yan. Nagugutom na kanina pa tayo, puro pagkain ang pinag-uusapan. So, marami pa tayong pwedeng twist na gawin dyan sa recipe na yan. Pwedeng haluan nga ng malunggay sa niligis na kalabasa. O kaya naman yung kung ano pa man na
gulay na available, di ba? Ayan, mga kanutrisyon, napakadali lang talaga na ihalo ang gulay sa ating pagkain para sure na sure ang sustansya para sa inyong pamilya. Try nyo na po yan. At matapos na naman ang isang episode na puno ng kaalaman tungkol sa wastong nutrisyon na hatid ng One Nutrition, One Nation ng National Nutrition Council. Salamat po mga kanutrisyon sa pagsama sa amin sa loob ng isang oras at hangad naming makapagbigay kami sa inyo ng bagong kaalaman tungkol sa wastong nutrisyon. Nagpapasalamat ako kay Ms. Geraldine Maglalang Cabello, Chief Instructor ng Holistic Nutrition with Culinary Arts ng Manila Titana Colleges para po sa dami ng tips na ibinahagi sa atin tungkol sa family meals on a budget. And thank you din sa bumubuo ng One Nutrition, One Nation production team kasama si One Nutrition Reporter at Recipe Princess Karina Abungin kasama ang ating production staff na si Ms. Micaela Chiara Romeo. Muli po, lubos kaming nagpapasalamat sa inyo mga kanutrisyon sa patuloy po na pakikinig at pagtangkilik dito sa One Nutrition, One Nation tuwing Miyerkules ng hapon. Sa iba pong mga stations ng Nutriskwela, nire-replay din po nila ito sa ibang araw. Kaya nais niyo po bang batiin o makipag-kumusta? Pwede po kayo mag-text sa number na ito, no? 0960-687-2283. Kung meron din kayo mga suggestions o mga topics na gusto ninyong ma-discuss natin tungkol sa nutrisyon. At maging updated din sa amin gamit ang social media. Hanapin at i-like nyo lang ang Facebook page ng One Nutrition, One Nation at yun na rin ang official Facebook page ng National Nutrition Council. Subscribe na rin po kayo sa YouTube channel ng One Nutrition, One Nation dahil pwede nyo pong balikan ang mga nakaraan nating episode. And available din po yan sa aming Facebook page. Hanggang sa muli mga kanutrisyon, sa ngalan po ni Dr. Apet Miliano Dayang Hirang, ang Assistant Secretary at Executive Director ng NEC. Ako po si Joe Viraval na always ready na gawing masustansya ang inyong Miyerkules. Dito lamang po sa paborito ninyong One Nutrition, One Nation. And always remember, stay safe at sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Inyong napakinggan ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Makinig muli sa Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Programang One Nutrition, One Nation. Our town, our radio, radyo natin. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus. Si Norman Brillantes Baloro, public servant ug proud Davaoenyo. I've been in the government service for almost 2 decades. Bilang isang public servant, kailangan nako ang akong lawas, himsog ug aktibo adlaw-adlaw. Usa ka amigo nako nga nag-convince na mogamit ko og EXL Makabuhay Plus dietary supplement. Dako kayong tabang sa ako ang mga ginabuhat adlaw-adlaw, labaw na nga nako sa National Government Agency. Sa akong mga kaigsuunan, tumay na sa EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory. Makabuhay! Ang sayang makarinig ng katagang. Salamat po! Lalo na ngayong Kapaskuhan. Halina't regaluhan ang ating mga minamahal. Magbigayan ika nga ang may magandang naidudulot na produkto sa ating pangangatawan. Balutin mo na ang kapeng may taglay na kakaiba. May purple corn na, may tunay na bigas pa. Kahit malamig ang weather ng Pasko, mainit at malusog naman ang humihigop ng Mart Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra. Ito ay mayaman sa fiber na mabilis panunaw sa ating mga kinakain. Merry Christmas sa iyo, kasangga! Ang Mart Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra ay mabibili na sa pinakamalapit na sari-sari store, grocery, supermarket, butika at drugstores dito sa ating lugar. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Mart Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Tunay na bigas, tunay na wagas!
Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am? Pidililing Prosperidad ay ni Sir Tagamanogan Zamboanga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog sir, magmulmul ning pikas na ko nga batang, nya high blood pod ko, nya masulibog ko kalipo. May maintenance na gani ko sir sa high blood. Sa mga inahan dira nga gasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag DTX 500 na mo, nya pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o batang sir. Dili na pod ko maglipong-lipong sir. Sa una mura ko hubog maglakaw buyod, nya gasakit ning akong ulo. Karon kaloy-an sa Ginoo sir, okay na gid siya. DTX 500 umay tisira jud ang akong ginainom sir. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.